Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ito pong kapatid ng Pangulong Marcos na si Senadora Amy Marcos. At syempre yung sinasabing endorsement ng Vice President ay sinagot naman po. Sinagot naman po ng palasyo mga tambay yung endorsement na bakit daw po nakakulay itim. Mga tambay, bakit daw po nakakulay itim ang Senadora Amy Marcos at ang Vice President Sara Duterte. May sagot din po ang Malacanang dyan mga tambay. Alam naman natin ang Malacanang, lalong-lalo ang Yusek. Galit na galit po yata sa pamilya Duterte yan. Ang Yusek, di kaya. Umpisahan po natin pakinggan ang paliwanag ng Senadora Amy Marcos, ang isa raw pong nambudol sa mga Duterte. Pero ngayon, ay bumabalik na naman po sa Duterte. Ito po mga tambay, pakinggan po natin. Bakit itim yung ginamit sa endorsement sa inyo? Hindi po ba negative na dating parang pagluluksa? Yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen. Intindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan. At yung itim, simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Ma'am, sabi nyo, madalian lang tong shoot na to, no, nung pag-uwi. Oo. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward po ba ito o paano ba? Hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na akong mga ngampanya, ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan yata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mangampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So, palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa poll, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako, na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. So ma'am, itong political ad na to, endorsement na to, born out of your long-time friendship with Oo her. naman, na hindi naman nagbabago. Kung minsan, nayayamot siya sa sinasabi ko, ako naman nagalit din kung minsan nagsasabi siya, para lang kaming kaibigan pero hindi nagmamaliw. Parating pareho, parating consistent. Yan mga tambay, aminado naman pala ang Senadora Amy Marcos na talagang hindi niya inaasahan daw, ayon sa kanya, na nagawa ng hindi maganda ang Vice President. Mga tambay, ibig sabihin, yung kapatid niya, hindi niya pala kilala ang ugali ng kapatid niya. Saka yung nakapaligid sa kapatid niya, hindi rin niya kaya kilala ang ugali ng pinsan niya at ng hipag niya. Kaya nagkandaleche-leche ang bansa at talagang napunta na po sa kadiliman at sa basurahan dahil mismo kapatid mismo ang umaamin po sa panunungkulan po ng kanyang kapatid ay napakaraming kapalpakan at kadiliman, mga tambay. Kapatid na mismo yan. Ito naman po ang sagot ng palasyo, mga kabayan. Pakinggan po natin ang sagot ng palasyo. Ang susunod naman na balita, Malacanang bumuelta sa campaign advertisement ni na Senator Amy Marcos at Vice President Sara Duterte. Nagbabalita at nagseserbisyo sa Malacanang si Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
Magandang hapon, Attorney at Liza. Binanata ng Malacanang ang campaign advertisement ni Senador Amy Marcos at Vice President Sara Duterte na binansagang itim ang kasalukuyang kulay ng bansa dahil sa dami umano ng mga kinakaharap na problema sa gutom at krimen. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na mas angkop na ilarawan bilang itim ang estado ng bansa noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malinaw niya ang mga record mula sa Philippine Statistics Authority na bumaba sa 15.5% ang poverty incidence sa bansa noong 2023 mula sa 18.1% noong 2021 o panahon ng panunungkulan ni Duterte. Lumobo rin niya sa mahigit 7 trilyong piso ang utang ng bansa sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Gayon din na mas bumaba ang crime rate sa bansa ngayon kumpara sa termino ni Duterte. Hindi niya sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ganitong uri ng negatibong pangangampanya, lalo kung kargado ng fake news. Hinimok ni Castro ang publiko na maging mapanuri sa papagpili ng mga ibobotong kandidato sa halalan at huwag magpapaloko sa ilang sinasabi sa kampanya at palaging alamin ang katotohanan. Pag sinabi mo natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pa kaputi, pero patungo na doon. Sa serbisyo mo sa Malacanang, Cristiano Torres para sa Teleradyo. Ayan mga tambay, nakita nyo po yung sagot po ng Malacanang sa pamamagitan po ng hindi po galit na galit sa mga Duterte na Yusek, mga tambay. Franz Castro. Franz Castro. Hindi po, Claire Castro. Si Franz Castro. Si Miss Sabaw ng Pusit, mga tambay. Nakita nyo po, hinalimbawa pa yung kahirapan, mga tambay. Mas mahirap daw po nung panahon 2021. Ano po ba nung panahon ng 2021? Di po ba lockdown, pandemic? buong mundo shutdown. Pagka lumabas ka, baka mamatay ka sa salot na pandemya o pandemic o COVID-19. Ginagawa pong tangat bobo ang mga Pilipino nitong Yusek, mga tambay. Sino ba magtatrabaho nun? Sino maghahanap ng trabaho sa panahon ng pandemya, COVID? 2021. 2020, nag-start po yan ng 2020 halos at 2021 hanggang 2022, mga tambay. Tapos diyan niya po ibabase yung utang ng bansa. Utang na loob. Utang na loob. Kung hindi nangutang ang bansa, baka isa ka na rin sa natodas, Yusek. Baka todas ka na rin dahil wala tayong bakuna o gamot. Saan ka bibili ng bakuna kung hindi ka mangungutang? Kung hindi ka ba ob-ob? Di ba? Kung hindi ba ob-ob, libre ba ang gamot na isinaksak sa atin? Hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses. Di ba? Unbelievable. Samantala ngayon, hindi niya binanggit. Hindi po binanggit ni Yusek ang utang ng bansa ngayon na wala pong kadiliman. Gaano kalaki po ang inilobo ng utang natin na walang pandemya? Sige nga, walang salot na pandemya. At walang mga proyektong nakikita ang taong bayan. Ganon. At sinasabi niya na mas mababa raw ang crime rate ngayon, mga tamay. Ikumpara mo sa crime rate naman daw po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pambihira. Pambihira. Talagang ginagawang bobo, tanga at gago ang mga Pilipino. Hindi ba nung panahon ng dating Pangulong Duterte laganap ang narco-politics? Laganap ang terorista, laganap ang mga randing in tandem, laganap ang mga dorogista, mga gumagamit ng pulburon pagka sobrang bangag na ay nanggagahasa na ito, nang-hold up at pinapatay pa pagka minamalas-malas ka. Bata, matanda ay nire-rape. Di po ba? At nahandyan pa ang mga eskalawag na pulis noong mga panahon na yon. Mga ninja cops. Di po ba? Na pumapatay din po yata dahil sa pera. Unbelievable. Lahat po yan ay nasolusyonan ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Napakaswerte nga nila nung umupo na. Nung umupo po sila ng 2022, ay maayos-ayos na po. Malaki na po ang porsyento na nabawas sa krimen dahil po ito ay nasolusyonan ng 6 na taon. Hindi man totally napakalaking porsyento po, pati po sa droga. Lalo-lalo po sa mga gumagamit ng pulburon. Napakarami pong kabawasan
na hindi na po halos tumatangkilik ang mga karamihan po na Pilipino sa pulburon. Di ba ba? Ngayon po, ano po yung sinasabi niya? Na ang bansa raw ay papunta na sa liwanag at kaputian. Maputi na raw, paputi na. Paano hindi puputi ang bansa? Mga tambay. Lumalaganap ang pulburon. Darating po ang panahon kung sila po'y magpapatuloy manungkulan sa ating bansa. Talagang kulay puti na po ang buong Pilipinas sa dami po ng pulburon. Di po ba? Kasi po pati po pulburon nakakatulong daw po sa ekonomiya. Dahil yan po ay paliwanag ng mga pulis, lalong-lalo po ng isang PNP chief at ang isa pong general na babae ay talaga sinasang-ayunan nila ang pulburon ay kulay puti ay talaga nakakatulong sa ekonomiya pa at lalong-lalo po sa mga manggagawa na extra lakas, extra energy, extra hour. Di ba mga tambay? Talaga itong si Yusek, parang kailan lang nakalimot, palibasa yata, miyembro yata. Sabi ni Ka Eric, si Ka Eric kasi sinasabi na ito daw si Yusek, panatiko daw yata ito. At may simpatya daw po ito. O talagang sinasabi ni Ka Eric na abogado rin daw po ito ng grupo, Kung totoo po, nagtatanong si Ka Manong, totoo kaya, Yusek, yung sinasabi ni Ka Eric, na kayo po talagang nasa kakaliwa rin daw sa CPP and PNDF, kung titingnan mo rin na may mga salita ng isang Yusek, talagang makikita mo na parang hindi lingkod bayan ang pagsasalita, mga tambay. Ang paglilingkod nasa mga Duterte lang. Nakita niyo po, pag nagsalita, hindi nawawala ang batikos sa mga Duterte. Pero ibalik po natin dito sa kay Senadora Amy, mga tambay. Nakita po natin, kung pag-aaralan po natin ng isang Senadora Amy Marcos, dahil sa politika, dahil din sa kagahaman, sa sobrang gahaman din po yata sa kapangyarihan ng isang senadora, ay talagang sa bibig na po niya lumabas lahat ng kapalpakan ng kanyang administrasyon. Kasi kasama po siya dyan sa bagong Pilipinas. Kasi siya po ang nag-endorso para po ligawan ang Vice President. Mapapayag na samahan ng kanyang kapatid, ang kanyang ading, na maging Vice President lamang. Di po ba? Na nabuo ang unit team. Nakita niyo po? At inamin na rin po ng senadora dahil nga po sa kapangyarihan, yung pagiging sinasabing ganid mo sa kapangyarihan mo, lahat po ay nilunok na. Nilunok na po lahat ni Senadora Amy Marcos. Lahat po, pati po ang inamin niya na rin ang nagawa niya po sa ginawa niya po sa Vice President sa mga Duterte. Isa lang nangyari, yung ginawa po mga kapalpakan, ang nagdurusa po ay mga Duterte at Vice President. Inamin niya dahil isa po siya sa dahilan kung bakit po nagkaaganito ang maitim na bansa at papunta na po sa basurahang bansa. Dahil po isa po siya sa dahilan, mga katambay. Nagtiwala kasi ang isang Duterte katulad ng Vice President sa Senadora Amy Marcos. Pero ngayon, kumukuha na naman po siya ng tiwala para po pagkatiwalaan po natin ulit ang isang Senadora Amy Marcos para daw po makatulong muli. Labanan daw po ang mga maiitim. Pero ang mga maiitim na sinasabi niya, mga tambay, maiitim dahil nga po ang ating bansa ay maitim na. Siyempre, sa korupsyon, sa pulburon, di ba ba? At ano pa, sa politika, mga kababayan, lalabanan po nila yan. Kasama raw po ang senadora at ang kanyang lalabanan ay ang kanyang pamilya, ang kanyang pinsan, ang kanyang hipag at lalong-lalo na ang kanyang kapatid, mga tambay. Unbelievable. Ganyang katalino po ang Vice President. Nakita niyo po. Nakita niyo po yung talino sa politika. Yung Vice President, nakita niyo po. Ginamit po siya ng pamilya Marcos nung panahon po na siya ay nililigawan. At wala pa tayong alam na ganito ang sitwasyon. Hindi po natin alam Kasi noong mga panahon na yon, hindi po natin pinaniwalaan.
Hindi po tayo naniwala sa sinasabi rin po ni Percy Lapid. Di po ba? Pinapuputok na po ni Sirang Percy Lapid yan nung araw sa kanyang mga programa na ang Pangulong Marcos po ay talagang matagal nang gumagamit ng pulburon. At yung sinasabi po ni Percy Lapid nung nabubuhay po, napakarami po siyang pinasabog dyan sa Pangulong Marcos. Hindi lang po ang dating Pangulong Duterte ang mga nagpapasabog po na meron daw pong gumagamit na pulburon na tumatakbo na Pangulo. Di po ba? At pinatukuyan po yan na gumagamit ng pulburon na Pangulong Marcos. Di po ba? At ganun din po si Percy Lapid. At kaya nga lang po, pinagpahinga na po. At hindi po malaman kung sino ang totoo pong nagpatsugi kay Percy Lapid. Di ba? Ibinibintang po sa dating Bucor. Pero yung binabatikos naman po ni Percy Lapid ay isa po sa binabatikos niya ay ang Pangulong Marcos about po sa pulburon. Kaya hindi mo malaman kung sino talaga ang utak ng pagtsugi kay Percy Lapid. Di ba? Nadagdag lang po natin. Pero yung dito nga mga kababayan, nakita nyo po, yung husay, husay, nakita nyo po, kung ginamit siya, excuse me po, kung ginamit po siya ni Senadora Amy Marcos, nung panahon po na siya po ay nabudol dahil pati po Pilipino. Ginamit niya rin po ngayon. Ginamit din po ng isang BP Sara Duterte na lumabas po ang katotohanan mismo sa bibig ng isang Senadora Amy Marcos. Kasi ang isang Senadora Amy Marcos ay kapit sa patalim. Kapit na siya sa patalim para makabalik sa kapangyarihan dahil ang isang Senadora Amy Marcos ay grabe rin po. Grabe rin po ang kag-greedy. Napaka-greedy rin po sa kapangyarihan ng isang Amy Marcos. Gagawin niya po lahat. Kahit po ang kanyang pamilya, ang kanyang kapatid ay ipagkalulo niya. Ipagkalulo niya sa mga Pilipino na talagang tahasan niyang sabihin na ang kanyang kapatid, ang administrasyon ng kanyang kapatid ay talaga pong kadiliman, laganap na korupsyon, pamumulitika, at hindi maayos na paglilingkod sa bansa. Inamin niya mismo lahat ng kapalpakan at laganap na krimen. Sinabi niya, laganap na pulburon, kahirapan. Sino po ba yon? Sino po ba ang nanunungkulan? Di po ba kadugo niya? Kaya mismo siya, dahil din po sa kapangyarihan, sa power na makabalik bilang senador. Nakita niyo po, ganyan po sila. Ganyan po pala ka-greedy sa kapangyarihan ang mga Marcos. Komento ko po, gagawin po lahat kahit po kadugo, mga tambay, ay talagang gagamitin sa politika at yung sinasabi pong kaya niyang sirain kahit kadugo niya, mga tambay, basta po siya ay makabalik lamang sa kapangyarihan. Kaya niya sirain. Sa bagay, ano ba yung sisirain mo? Sira na nga. Isa rin pong katwiran ng senadora yan. Bakit ko sisiraan ang administrasyon ng kapatid ko? Sira na. May katwiran din naman. Dahil sira ano pa sisirain mo sa isang sira? Bulok na nga. Di ba? At hiyang-hiya naman tayo sa Malacanang, lalo sa sinasabing ni Ka Eric na attack dog. Attack dog daw po yan, sabi ni Ka Eric at ng mga Pilipino na nakakapansin po sa isang USEC. Ngayon lang po kasi tayo naka-experience na isang USEC na ang tinatrabaho po ay isang pamilya lamang. Mga katambay. Inom po muna tayo. Nasa mid po Mukhang naaalala nyo po ako mga katambay. Naaalala nyo po si Kamanong. Thank you po sa mga nakakaalala. Ayan. Balik po tayo mga tambay. Kaya dito po mga tambay, yung ginawa po na pag-endorso po ng ating Vice President, Senadora Amy Marcos, pinamukha niya lang po yung ginawa nyo sa aking panggamit, kayo ngayon ang nalagay sa hot seat. Nalagay po sila sa hot seat at kahihiyan dahil mismong sa bibig na mismo ng isang Senadora Amy Marcos ay lumabas po ang hindi magandang ginagawa ng administrasyon po ng kanyang kapatid, kasama ang kanyang pinsan, kasama ang kanyang hipag, na talagang aminado po at mismo ginawa po ng isang Senadora Amy Marcos kahit po kasiraan ng kanyang kapatid, kasiraan ng kanyang pinsan, ng kanyang hipag,
at kasiraan ng kanyang lahi na ganyang klase lang pong pamamalakad at pagpapatakbo nang makabalik po ang Marcos sa ating bansa. Nakita niyo po kagaling. Mga tambay, nakita niyo po. At yan po ay isa rin pong purpose po yan, mga tambay, dahil alam din naman po natin, mga tambay. Alam din po natin na talagang tinatrabaho po nila ang Vice President. Alam na po natin yan. Talagang lutong-luto na po. Isusunod na po talaga nila di umano ang Vice President na matanggal sa pwesto. Ginagawa po't kaya nilang gawin yan. Dahil nga po, nasa kanilang kapangyarihan ang sinasabi ng Vice President. Nasa kanilang pera, kapangyarihan at may bonus pa raw ng pulburon. Di po ba? Yan yung sinasabi ng Vice President nung makabalik sila. Gagawin nila lahat para hindi na ito mawala sa kanila. Nakita naman po natin ang isang dating Pangulong Duterte. Nagawa nila lahat para yung sinasabing magiging problema o hadlang sa kanilang kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. Nakita niyo po, pinatapon. Kahit po labagin nila ang ating soberenya. Labagin nila ang ating judicial. Nagawa pa rin nila. Kahit ang tingin ng mga eksperto, tingin ng mga Pilipino ay kidnapping pa ang ginawa ng isang General Torre kasama isang General Pajardo. Di po ba? Dahil nga po, gagawin nilang lahat. Dahil nakita na po yan ng Vice President at ng dating Pangulong Duterte. Kaya nakita niyo po. Kaya kung nagawa na nila yan sa isang dating Pangulong Duterte na itapo na parang hayop ipamigay sa mga banyaga. Di ba? Kaya rin po nilang gawin yan sa isang Vice President na tanggalan ng tungkulin na halal ng bayan, binoto ng majority ng mga botante. Mahigit 32 million ang nakuwang boto. Pero kaya nila yan. Kaya nilang tanggalin yan dahil yung sinasabi nga kapangyarihang pera at may pulburon. Di ba? At nakikita po natin ngayon. Lahat ay kaya nilang gawin. Pati nga issue sa COMELEC. Nakita po natin pati COMELEC. Nakukontrol na yata nila. Nakita niyo po ang mga problema ng mga botante, OFW pa lang. Nagkakaproblema na po. Pero nakikita naman po natin kung ano ang sagot ng COMELEC. Napakarami po nilang katwiran. At pilit po nila itinatama. Pati ang halalan. Bakit? Kontrolado na rin ba? Dahil halos lahat po ay kontrolado. Pati institusyon ng Kamara at Senado. Majority po. Maraming bilang po sa Kongreso. Mga congressman, representative, nakaalyado po nila. Na nakita naman po natin. Walang mga investigasyon. Napakaraming issue ng korupsyon. Yung majority ng Kamara ay walang iniimbestigan. Lalo-lalo ang TRICOM at QUADCOM. Nakita po ba natin nag-imbestiga man lang yan kahit isa na korupsyon sa ating bansa? Wala. Ganyan po katindi. At ganun din po sa Senado. Nakita naman po natin, kontrolado rin po doon ang maraming bilang ng mga senador ng binagoong ang Pilipinas. Kaya napakaganda rin po ng move. Napakaganda rin po ng move na ginagawa ng isang Vice President. Na kung ginagamit siya ng isang senadora, ay gamitin niya rin ito kontra o laban sa kanyang kapatid na sinasabing, nasa kadiliman na ang ating bansa at papunta na sa basurahan. Di po ba? At dito naman po, ginagaransya naman natin. Kahit naman po siya i-endorso ng isang Vice President dahil meron po kasi rito dahilan ng Vice President kaya niya po inendorso. Dahil kung natatandaan din natin ang Vice President ay sinabi rin naman niya po nung panahon na hindi pa po nadadala sa DAHED at hindi pa dinadala ng bansa ng gobyerno sa Netherlands, sa ICC ang dating Pangulo, ano po ang lagi sinasabi ng Vice President? Hindi siya mag-iendorso. Hindi siya mag-iendorso ng mga politiko. Bakit daw po nabago ngayon at nag-endorso? Siyempre po nabago ang sitwasyon. Nabago ang sitwasyon eh. Yung tatay niya, tinraidor. Di ba? Pinadukot, kinidnap, ayon sa mga eksperto. Nakita natin. Kasi hindi nasunod ang proseso ng batas. Di ba?
Pinatapon sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Bakit hindi ka mag-iisip ngayon? Mga katambay, di ba? Yung kalaban mo, lumalapit sa'yo. I-endorse mo dahil ito'y panlaban mo doon sa kalaban mo. Di po ba? Di po ba napaka-bright na tactic? Komento ko po mga katambay. Dahil nga po ngayon, matindi po ngayon ang politika. Dahil ngayon, yung administrasyon po, nakikita po natin, komento ko po, talagang ginagawa po ang lahat. Dahil nasa kanila po ang kapangyarihan. Yung sinasabing pera, di ba? Pera, ano pa? Kapangyarihan, at may bonus pa raw na, pulboron. Nasa kanila lahat. At nakita naman po natin ang galawan ng 3 taon. Talagang lahat po ay kaya nilang gawin. Kontrolado nila. Korte Suprema na lang yata ang hindi natin nakikitaan pa. At huwag naman sana makontrol din ang Korte Suprema. Mga katambay, yan na lang po ang pag-asa ng mga Pilipino. Kasi nakita po natin, pati po ang COMELEC, DOJ, yung mga lalapitan natin, NBI na mag-iimbestiga, DOJ, wala na po tayong kapag-apag-asa, lalo sa mga kapulisan at kasundaluhan na mga mahimbing ang pagkakatulog. Walang nakikitang issue ng pulburon ang Commander-in-Chief at walang nakikitang problema sa ating kapirahan. Wala rin nakikita problema sa ating botohan sa COMELEC. Ganyan po, tulog po mga tambay. Mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog yata mga kababayan ng ating mga general sa kapulisan at sa kasundaluhan, mga kababayan. Kaya dito po sa ginawa po ng isang Vice President, mga tambay, nakita niyo po ngayon, hirap na hirap po ngayon salagin ng palasyo dahil mismo ang kanilang babatikusin ay ang isang kapatid, mismo ang ate ng Pangulo. Nakita niyo po, nagbabanggaan ngayon, nagsisiraan. Sino ngayon na nagsisiraan? Di ba? Marcos. Sa Marcos, nagsisiraan yung administrasyon ng iyong kapatid, sinisiraan mo na nasa kadiliman na at napakarami ng kapalpakan at nagsisisi ka dahil hindi mo ginusto at hindi mo alam na papunta rito ang bansa. Nakita niyo po, nagsisisi ang isang senadora, Amy Marcos, dahil dito sa ngayon, dahil ang nakaupo ngayon ay kanyang kapatid, nagsisisi siya. Dahil gusto makakuha ng boto sa atin. Nagsisisi raw siya. Dahil hindi niya raw alam na dito o ganyan ang gagawing pagpapatakbo ng kanyang pamilya. Kasama ang kanyang pinsan. Nakita niyo po, nagsisisi. Samantalang siya yung nanligaw para budulin ng mga Pilipino. At ang isang Vice President ay mabudol. Kaya ang ginawa ng Vice President, ginamit niyo ako, gagamitin din namin kayo o gagamitin din kita, di umano. Ngayon, Pilipino na ngayon, nasa kamay na ng mga Pilipino ngayon kung magugustuhan ka. Yun po yun eh. Nasa kamay na ng Pilipino kung magugustuhan ka na maiboto. Yung ginawa ni VP Sara, napakagandang halimbawa yon. You know, sa mismong bibig na Senadora Amy Marcos ang mga pag-amin, lahat ng kapalpakan ng pamilya nila. Ang kapalpakan paglilingkod bayan ng kanyang pinsan, ng kanyang kapatid kasama ng asawa, ang kanyang hipag. Yan, siya mismo. Siya mismo ngayon na nagsasalita na talagang napakaraming kapalpakan, kawalang hiyaan, di umano, korupsyon. Siya na rin may sabi eh. Kaya po napakaganda po ng ginawa ng Vice President. Ang bumabatikos ngayon mismo sa kanyang asa, nagpapabagsak sa kanya, di ba? Yung bumabatikos ngayon, sa bumabatikos sa kanya at nagpapabagsak sa kanya, ay mismo kadugunan nila. Di po ba napakaganda yon? Nakakuha ka ng isang attack dog, nakadugo nila. Tapos, wala pang kasigurahan kung mananalo itong attack dog na katulad po halimbawa ng isang Senadora Amy Marcos. Hindi pa siguradong mananalo dahil nga po mga Pilipino'y matalino na. Dahil alam ng Pilipino na manggagamit ka, mambobodol ka. Binudol mo ang Pilipino, binudol mo ang mga Duterte, lalo-lalo ang Vice President. Tapos ngayon,
Hihingi ka na naman ng second chance. Nasa atin na yon. Tayo na ngayon na magdidesisyon. Hindi na ang Vice President. Di ba? Hindi ang Vice President na magdidesisyon para manalo ang isang Amy Marcos. Ginamit lang po ito. Gamitan lang po yan. Politika. Kung ginamit nyo si Vice President, gagamitin ka rin ng Vice President para panlaban katulad po ng ginawa ng Presidente. Kumuha po ng isang USEC, PCO na katulad ni Atty. Claire na puro atake ang ginagawa, puro attack dog ang ginagawa sa mga Duterte. Ganyan din po ang nangyayari ngayon. Ang mismong nakuhang attack dog, papunta naman po sa kanila ay mismong kadugo nila. Ang isang senadora Amy Marcos na sobra din po yatang greedy sa kapangyarihan. Kahit pamilya niya, sisiraan niya ang pamilya niya. Basta lang po, yung kapangyarihan gusto niya ay makuha niya. Nakita niyo po kung anong klase silang pamilya, kung anong klase silang politiko. Kaya po nilang gawin lahat. Kahit sirain ang kanilang dangal, sirain ang kanilang pamilya, ay kayang gawin dahil sa kapangyarihan. Yan po yata ang tatak na meron sila. Tatak Marcos, Tatak Romualdez, at Tatak Araneta yata di umano, mga kabayan. Ayan po mga kabayan, maraming salamat po. Bago po tayo magtapos, siyempre po, shoutout po muna. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob niyo po sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Gercio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia. Maraming salamat po sa mga biyaya po pinagkakaloob. At shoutout din po sa ating mga kababayan na nagpapa-shoutout po. Shoutout po, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Shona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am Elby Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denvor ng Netherlands, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoria Carrera, Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Adbencula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Ani PH Vlog Official, Richard Masilones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Jasgat Laki ng Houston, Texas, USA, Ruth Perdos ng Kuwait, Sinaida Garcia from Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivia Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW ng Saudi, ng taga Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal ng Europe, at ito pa, sila Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi na Akiman ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine
Josephine Quindosa ng OFW Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino and Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Bienvenido Tomesa, BC Bis, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Kayamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Evab Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA Livestream, Jasmine Jimena, Tisoy Roa 9453, Rafael De Los Santos ng Canada, RROTV official Buhay Construction OFW ng Riyadh ng Taga Laguna, Akari Nagoya ng Japan, Lolita Haki, Amelita Gasmen, Marvin Rona, Giovanni Ayunan, Kitty Hello, DMTV ng Macau, ako si Pilam, Chad De Guzman, Lima Maladil, Joselito Edgar Bilan, Linda Arsenio, Asuncion Padilla, Seni Maclay, Ali Pereira, Lolita Chu, Nimo Dayan, Rolly Pineda, Nesh Bayan, Jocelyn Peria, Elegio Noronyo at First Mendoza at syempre po kay Roman, kay Baby Roman at kay Baby Isa ng Cagayan. Shoutout po sa inyo, Baby Roman at Baby Isa ng Cagayan. Mabuhay po at ingatan nawa po. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng bansa. Ingatan nawa po, shoutout po. At shoutout din po sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW. Mabuhay po kayo, ingatan nawa po ang ating mga bagong bayani. At thank you po sa mga naagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, huwag po nating kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin ang kaligtasan po at mahabang buhay at makabalik po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte sa ating bansa na siya po'y maingatan, mga kabayan. Maraming salamat po. Ingatan nawa po mga tambay. Thank you po sa lahat. Paalam. Bye-bye.